A day in my life as a Filipina na nagpuyo diri sa Slovakia. So for today's video, hi mga besh, kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan, no? Kung ako kakamustahin nyo, okay naman ako dito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, ako nga pala si Ging Ubar, kasalukuyang nakatira dito ngayon sa Slovakia. At kung bago ka lang, again, kung mapapatanong ka kung nasaan ang Slovakia, so ang Slovakia mga base is, andito siya sa Central Europe. Napagitnaan kami ng Austria, Czech Republic, Poland at saka ng Hungary. So for today's video mga besh, aalis na naman kami ni housemate, pupunta na naman kaming bundok. So sumakay kami ng bus galing sa amin at andito na kami sa Bratislava train station. So yan yung itsura ng train station dito sa Bratislava, Slovakia mga besh. Andito kami sa Chakarin. Ano ba ibig sabihin ng Chakarin? Ang Chakarin ay waiting area. Ang ibig sabihin ng mga besh, diyan kayo maghihintay kung wala pa ang train ninyo kasi malamig doon sa baba. So, andito yan sa second floor dito sa Bratislava train station. So, titingnan nyo sa board kung anong platform kayo at anong oras yung train ninyo. So, kung nakita nyo na yung anong platform kayo, puntahan nyo. So, yung platform namin is Ornasto Peste is number 3. At ayan, pinuntahan na namin yung train na sasakyan namin papunta sa Rozumberok. So yes mga besh, nagtitrain lang kami mula Bratislava papuntang Rozumberok. Pagdating naman sa Rozumberok, andun yung garahe kung saan nakaparking yung sasakyan ni housemate. Ito pala yung train na sasakyan namin mga besh. Ang tawag dito sa train na to ay Reklek or fastest train. Basta, yun na yun. So, nandito kami sa wagon number 4. Hinanap lang namin yung upuan namin at umupo na kami. So, sa train mga besh, mayroong CR. Ito pala yung CR. Tara, puntahan natin mga besh. So, ayan yung pinto ng CR. Pagpasok mo, ayan yung CR nila. So, ang CR dito mga besh sa wagon number 4 ay malinis naman siya. Hindi siya mapanghi, mabango siya. Meron siya, kumpleto siya sa toilet paper, may sabon, may liquid, may bar na maliit. Pili ka na lang kung anong gusto mong gamitin. At pagkatapos mo mag-CR, pindutin mo lang yung bilog na yan para mag-flush yung toilet. At ito naman yung sinasabi kong sabon, ay yung maliit na bar na yan. At saka itong liquid, ayan, na walang takip. Ang tubig naman mga besh is sensor yan. Itapat mo lang yung kamay mo para lumabas yung tubig. So, ayan siya. Maghugas ka ng kamay pagkatapos mong mag-CR. Ayan naman yung pamuna sa kamay at ayan naman yung pangpuwit. Pangpuwit? At ayan na nga mga besh, nakarating na kami sa Rozumberok at nakuha na din namin yung sasakyan doon sa garahe at nakapamalingki na din kami. Kaya ayan, bumabiyahe na kami, papunta na kami sa aming accommodation. So nag-a-accommodation kami mga besh kapag winter, hindi kami doon pumupunta sa maliit naming kubo dahil gusto naming pumunta sa may maraming snow. At ang lugar na yon kung saan may maraming snow is itong bundok na to. Ang bundok naman na ito mga besh ay tinatawag siyang Vysoké Tatre or kung sa English pa, High Tatras. At alam niyo ba mga besh, kapag nakikita ko yung bundok na yan, gusto talagang umiyak dahil sa sobrang ganda niya. Char, ang uwi ko. Pero puwera bero mga besh, sobrang ganda talaga niyan sa personal. Yan talaga yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa Slovakia. Hoy! Hindi na lang naging Tarzan kasi gusto pala ang bundok. Noon mga besh, nagrereklamo ako kapag dinadala ako ni housemate dito sa bundok. Pero alam niyo mga besh, habang tumatagal, gustong gusto ko yung bundok nila dito kasi sobrang ganda talaga niyang tingnan. So, ang accommodation namin is andun sa Tatranska, Starva. Kaya ayan, papunta na kami doon. So mga besh, nakarating na kami sa accommodation namin. Tapon mo na akong basura. Hindi ko alam kung lahat ba yan accommodation pero puki ka. Most sa apartment dito is accommodation. Nandun yung area namin sa doon sa side na yun. Diyan. So yung accommodation na nabook namin mga besh is para siyang Airbnb or apartment siya or hindi ko alam kung ano bang dapat itawag dyan. Basta apartment siya at yung may-ari ay wala dito, hindi dito nakatira. Kaya ibibigay yan ng may-ari sa inyo through email yung code na dapat ilagay ninyo dyan sa maliit na box na yan para makuha ninyo yung susi at para makapasok kayo doon sa loob ng apartment. Siguro mapapatanong kayo mga besh kung paano babayaran yung may-ari, wala siya dito. So kapag nag-book kayo ng ganito mga besh, yung hindi nakatira yung may-ari mismo dyan sa apartment or sa bahay na pupuntahan ninyo is magbabayad kayo through bank. Babayaran nyo siya online. Papasok na tayo sa taas. Doon tayo. Diyan.
Pagpasok mo, ayan yung view. I mean, makikita mo. Ayan. Ito yung CR. Ayan. Yung table. Tapos kitchen, refrigerator. Ayan. Ayan. So yeah, dinala ko na kayo dati dito. Pero ayan ulit. Pakita ko lang. Isa pang upuan. Christmas pa dito. Ito yung ponggoy eh. Ano? Ponggoy eh. Ano? So dito yung mga shoes. Yung mga chinilas ba? Yan. Andito yung kwarto. Ayun. Ito yung banyo. Saan na yung ilaw rito? Wala kang ilaw, Roy. Ito pala. Ayan siya. Ayan yung banyo. Banyo. So, ibaba na natin to. Ayan. Ayan yung banyo. Cute pa naman to. Akala mo masira na. Pero yeah, ayan siya. Ito yung bed. Ito yung kwarto na kami pa ang maglalagay ng ng kumot. Kami pa maghahanap ng kumot kung nasaan siya ilagay. At saka ito open ata siya. Open nga. Ay, ito yung isang kwarto. Ah, dito ata kami. Ah, yan o. Ayan siya mga besh. Mas maganda ito kaysa sa dito. Ayan. Mas okay ito. Kaso hindi namin alam kung saan kami. Kung doon ba kami or dito kami. Ito kasi wala siyang walang nilagay sa kama. Last year, andito kami natulog. Patayin natin. Pero feeling ko mas gusto ko dito. Sa amin lang kasi lahat ito. So feeling ko dito kasi dito nila iniwan yung ito at saka may dalawang tuwalya. Mas gusto ko to. Ayan. Good morning mga bash. Literal na ganyan ang itsura paggising. May muta pa ba mga bash? Kayo na lang magtanggal ng muta ko mga bash. May araw ngayon. Ayan yung view dito sa bintana namin. Sa labas. Ayan. Andun yung parking. Pwede ka rin mag-parking dyan. Ayan. Pero andun kami sa side na yun. Dun. Tapos, ito naman yung view dito sa kabilang bintana. Ito, kasi may balcony dito eh. Ayan yung balcony. At ito naman yung view sa labas. Andun tayo sa kabilang side kanina. Ayan siya. At kita mo yung bundok dito. Ayan, yung bundok. Tadam! So, kita tree. Ganda, no? Ang ganda ng visual kita, te. Ayan siya. Tapos, dito sa kabilang side, sa kusina, ang view naman doon is yung kriban. Sarado natin, kaya malamig. So, ganyan kagulo yung kusina namin, kaya ayaw namin ang may ka-housemate kami. Nagsasayang ni housemate ko. Ayan. Andun yung kagabi, nilipat ko kasi naghahanap ako kagabi ng ng Cherny Polarny or Borealis,
Ayan yung view dito sa kabilang side. Mountain. Ayun yung Kriban. Kita niyo ba? Ayun yung Kriban. Ayan, ayan. Bakit nag-blurred? Ay, naka. Ayan. Kriban Mountain. Ganda na. Ay! Blurred, medyo wishy. Actually, pangalawang beses na namin nandito, no? Dinala ko na din kayo. Hindi ko alam kung pinanood nyo. Mga 1 year ago. Alam nyo kung bakit gusto namin bumalik dito? Naiwanan kasi ito namin. Ito. Gusto talaga itong balikan ni housemate. Hindi ko alam kung anong biro sa kutsilyo na to. Akala mo mahal na mahal. Akala mo napakamahal. Hindi naman tumatamahalin. Hindi man. Ewan ko. Ano ba nito? Sulinjin, Germany. Ito dahil lang kaya binabalikan niya na gusto niyang bumalik dito. Pinakamamahal niyang kutsilyo. At ayan nga mga besh, no? Tapos na kaming mag-agahan. At dahil maganda ang panahon, napagdesisyon na namin ni housemate na magliwaliw. So dito kami pumunta sa Luchibna. Ang Luchibna mga besh ay maliit lang siya na village dito sa Slovakia. At meron siyang magandang ski park. So, dyan si housemate nag-ski saglit at ako naman ay nag-ikot-ikot lang. Ito yung Luchibna Ski Park. At ayan na nga ang aming mandatory picture ni housemate mga besh. Yan yung usapan namin na kapag kami ay nagagala, magpipicture kami sa ayot sa gusto niya. So tingnan nyo naman yung view mga besh, sobrang ganda niya. Ayaw mo bang magpicture kapag ganyan kaganda yung view? Yan yung view na makikita mo kapag ikaw ay nakatayo dito sa Luchibna Ski Park. Sobrang ganda niya, yung buong Bisukitatri makikita mo dito. At maganda din yung slope dito sa Luchibna Ski Park mga besh. Maganda siya para sa mga beginners. At ganyan naman yung makikita mo kapag ikaw ay nag-walking papunta dito sa pinakamataas dito sa Luchibna Ski Park. Again, yung Bisukitatri pa rin ang makikita mo at yung buong village ng Luchibna. At magandang mag-ski dito sa Luchibna mga besh, no? Sa mga beginners, yung kakatuto lang ba mag-ski kasi hindi siya ganun ka-crowded, walang masyadong tao. So hindi ka matatakot na ikaw ay makadisgrasya or ikaw ay tumambling. So itong area na to mga besh is para ito sa mga magulang na may mga anak na hindi nag-ski tapos gustong magpa-dit-dit or magpa-sledge. Yung bilog na yan, yung red blow,
Yan yung gagamitin, paakyat dun sa may taas, tapos magpadit-dit kayo ng anak mo. Kapag ayaw ng anak mo mag-isa, pwede mo siyang samahan. Tapos meron yung isa din doon sa gilid. Ang tawag daw niyan is yan, tubing? Tubing? Basta yun na yun. So may bayad yan mga besh, hindi yan libre. So kung kayo ay walang baon at nagugutom na, pasok kayo dito sa restaurant na to. Ayan, restaurant yan mga besh na maliit lang. At sa gilid naman yan, merong CR. So ang CR nila dito sa Lotsib na ski park mga besh is walang bayad. Kasi sa ibang ski park kasi mga besh is merong bayad yung CR, 50 centavo. Pero dito wala. So ayan siya mga besh, maliit lang naman siya, mga ilang cubicle lang. Dahil nga maliit lang naman yung ski park dito sa Lotsib na. At pagkatapos naman mag-ikot-ikot dyan sa Lotsib na mga besh is kami ay umuwi na dahil hapon na. So maganda pa rin yung panahon, walang fog, kita pa din yung mountain. At nag-enjoy kami nitong araw na to. So maraming salamat sa panonood at see you again in my next video. Ciao mga besh!